Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na magbabahagi muli ng kaunting kaalamang legal. Okay, binabati ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawid dito sa aking channel. Sana po ay mag-subscribe kayo. Panoorin nyo itong aking mga vlogs. Kung nagustuhan nyo, mag-like kayo, i-share ninyo po para mas marami ang makapanood. Okay. Ngayon, meron tayong, kagaya ng naipangako ko, ay part 2 ito. Itong aking vlog ngayon, sanlaan ng lupa. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pagtubos at saka yung pagre-remata. Opo, yan ay, may procedure pa rin kasi sa tinatawag na foreclosure o yung pagrimata ng sanla. Hindi ito basta-basta automatic pag hindi nabayaran yung sanla. Automatic sa pinagsanlaan na yung lupa. Ano po? Hindi po ganoon. Lalo na kapag ang sanlaan ay yung gawa ng ng malalaking financial institutions, banks, Pag-ibig, ng NHA, yan po, no. At kung ano-ano pang mga yung mga nagpapa-housing loan, mga developers, ano po. Okay. So, ang topic natin ngayon ay punta tayo sa tinatawag na extrajudicial foreclosure. Okay, ano ba yung extrajudicial? Yun ay pagrimata ng naisan lang property pero hindi na dumadaan sa court proceedings. Ano po? Okay, paano ba ginagawa yan? Dapat bago ma-foreclose ang property, talagang meron dapat nung real estate mortgage contract. O sa Tagalog, yung kasunduan ng sanlaan ng lupa. Sapagkat iyon, kasama ng isang yung application. Mag-a-apply ng extrajudicial foreclosure, i-file natin yon sa Office of the Clerk of Court. Actually, sa executive judge yun, pero through the Office of the Clerk of Court. Pag na-file natin yung na-submit natin yung application for foreclosure, extrajudicial foreclosure, kasama nung real estate mortgage contract, re-review yun ng OCC, ng Clerk of Court. Pag nakita naman na na kompleto in substance, in form and substance, ay yun, pagbabayarin ng docket fee at tatanggapin may certain amount pagbabayad ng extrajudicial foreclosure. Yung application pa lang, may bayad po yan. Okay, so after that, pag na-receive na ng Office of the Clerk of Court, ay alam ko yan ay ibinibigay na sa sheriff dahil mag-i-issue kasi ng tinatawag na notice ang Clerk of Court ng isang public auction. Public auction. Ngayon, sa public auction na yan, ang sheriff ang mamamahala. Pero, ano ba yung notice na yan? I-require ang applicant, o let's say petitioner, na i-publish muna ang notice ng public auction. Ilalagay doon kung kailan, saan ang lugar, kung anong time, at ini-invite ang interested parties to join the public auction para mag-bid ng amount na nakalagay o yung halaga ng property na narimata. Okay. So, yung publication, i-require yan sa dyaryo. Yung notice na yan, i-require na i-publish sa dyaryo. Yung general circulation within the province. Within the province po ang nire-require ng OCC dyan.
At the same time, binibigyan, siyempre, nino-notify din ng parties yung nagsanla pagkatapos yung pinagsanlaan. Okay. Ngayon, iseset nga yan ng sheriff. Pagdating ng araw ng public auction, nandun dapat yung yung parties, yung pinagsanlaan, yung nagsanla, kung gusto pa nilang umattend. At uumpisahan ng sheriff ang tinatawag na bidding. Okay. Ngayon, saan ba nag-start ang niyan, ang amount, no? Diyan sa public bidding sa isang public auction ng narimatang lupa. Kasi yan, pag minsan, mostly, yun nga mga financial institutions, saka itong mga nagbibigay ng housing loans, kagaya, let's say, for example, yung Pag-ibig Fund. Ang mga borrower kasi dyan, ng housing loan, yun nga, ina-appraise muna ng Pag-ibig yung lupa na bibili nila, tapos magbibigay ng appraisal. Let's say 1 million ang pagkabili sa lupa. Ngayon, yun ay babayaran na ng Pag-ibig kasi yung may-ari ng lupa at yung ililipat na yung title sa buyer. Pero ang buyer ngayon may utang sa Pag-ibig. Itatatak yun sa titulo. Yung 1 million na ngayon ang amount. Ngayon, after some time, hindi nakabayad ang borrower. So, walang magagawa ang Pag-ibig but to foreclose the property, start the foreclosure proceedings, extrajudicial foreclosure. Kaya ngayon, yun nga, mag-a-apply sila sa court, at yun, iseset sa public auction. Yung 1 million na yun ang i-mention ng sheriff na amount. Ngayon, kung merong magbibid ng higher than that, ay sa kanya yun mapapapunta yung lupa. Pero usually wala naman. So ang nangyayari, hindi rin makapagbid ang nagsanla dahil malaking amount, 1 million. So ang nangyayari, yung pinagsanlaan, yung Pag-ibig na ang nagiging highest bidder, kasi pwede nilang i-bid yun talaga ng 1 million pesos plus interests. Okay. Ngayon, kung halimbawa na-determine na kung sino ang highest bidder, magkakaroon muna ng tinatawag na confirmation of the sale. Yung confirmation of the sale ay inihahanda rin ng clerk of court yun with the approval of the executive judge. Okay. After the confirmation of the sale, okay na, alam ang amount, alam kung sino ang winner, highest bidder, mag-i-issue ngayon ang sheriff ng tinatawag na certificate of sale. Yung certificate of sale na yan ngayon, yan actually ang pinaka-mode para ma-transfer ng highest bidder o yung pinagsanlaan sa pangalan niya yung title. Pero meron pang ilang procedure na kailangan gawin. Una, pag nakuha ng certificate of sale, kailangan pumunta sa Register of Deeds para ipa-annotate doon sa title yung certificate of sale. Okay. Itatatak muna doon sa titulo na alam natin dyan, ang titulo nasa pangalan pa ng nagsanla. Okay. So, okay, yung borrower. O, itatatak yun doon sa titulo. Kaya ipapasok yun sa RD. Paglabas doon, nung title, magiging hawak naman yun ng pinagsanlaan, ng highest bidder, nakatatak na yung certificate of sale. Okay. Ngayon, pag nakatatak na yung certificate of sale na yun, merong 1 year na tinatawag na right of redemption o redemption period para matubos muli ng nagsanla o ng registered owner ng property yung kanyang property. Within 1 year, ay binibigyan siya ng batas na tubusin ang lupa na yon. Kung ano na nakalagay doon na amount sa certificate of sale. Kung 1 million plus, ayun ang halaga ng pagtubos niya.
ng property niya. Yan, 1 taon ang binibigay ng batas diyan. Ngayon, after, let us say, hindi natubos ang property. Ngayon, nag-lapse na yung 1 year. So, ang gagawin naman niya ng pinagsanlaan, ang dapat gawin nila ay mag-execute ng tinatawag na affidavit of consolidation of ownership. Nire-require yun ng Register of Deeds. Para ngayon, kasi yung affidavit of consolidation of ownership, parang sinasabi na meron na siyang right, consolidated na yung ownership, meron na siyang right para ilipat yung titulo sa pangalan niya. Okay, sa pangalan ng highest bidder. So, siyempre, ililipat na yon. After noon, ililipat na ang title sa pangalan ng highest bidder. Ang nagiging problema lang dyan, pag minsan, ay, halimbawa, merong possessor ang property, merong occupants. Let us say, yung nagsanla, doon pa rin nakatira. Ang ginagawa naman, another procedure, ay yung nagpa-file ng petition to issue writ of possession. Writ of possession sa korte ulit. Sa korte naman, para ma-occupy na yung property, order ng court for the occupants to vacate the property dahil meron ng bagong may-ari. At sabi nga, it's just a matter of right pag gano'n ng foreclose ang property, yung title na ilipat na kasi sa pangalan niya ng highest bidder. So, yung mga occupants noon ay pwede nang alisin ng owner. Tutulungan na lang siya later on by the sheriff para ma-implement yung writ of possession. Okay, so yan po ang mahabang procedure talaga ng foreclosure, extrajudicial foreclosure. Hindi po basta-basta kapag nagsanla, hindi nakabayad, re-rematahin natin, atin na agad ang property. Ano po? Yung iba ang ginagawa yung diretsong deed of sale. Pero hindi po yan inaalaw ng batas. Bakit po ganito kahaba ang procedure? Ano po? Bakit po ganito kahaba ang foreclosure? Kasi naman po ay inaalagaan din, binibigyan din ng karapatan ng batas ang mga nagsanla. Kasi pag minsan, lalo na yun sa mga individuals to individuals lamang ang sanlaan. Pag minsan kahit 1 million ang worth ng property, ang naisanlang amount lang ang naibigay na amount lang ay 300,000 pesos. Medyo maliit. Kawawa naman ang nagsanla. Bukod dyan sa yung redemption period na 1 year, meron pa rin pagkakataon kasi ang nagsanla na tubusin within 60 to 90 days yung property niya before the yung during the public auction during the public auction, pwede pa rin yan tubusin. Pero bago mag-confirmation ng sale, bago i-confirm ang sale sa highest bidder, dapat mahabol pa rin ng nagsanla yung lupa. Okay, so yun po ang procedure ng pagre-remata, pagtubos. May pagkakataon pa namang magtubusin ang lupa, kaya lang yun nga, kung halimbawa foreclose yan ng financial institution, malaki yung amount na bid nila. Kasi yun din naman yung pagkakabili nila doon sa mga naging seller ng lupa, yung original seller ng lupa. Okay, so sana po nakuha niyo yan. Medyo masalimuot lang ang foreclosure proceedings, pero yan po ang itinalaga ng batas para magremata ng isang sanlang property ng mga tao. Okay, so sana po ay nakuha niyo yan at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog at marami pong salamat sa inyong lahat.